Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ang ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2,936 hanggang 2,940. Lauhan, narinig mo na ba kung sino ang kalaban mo? Sabi ni Yang Wanlin pagkatapos ng mahabang paghinga. Ito si Yan Bingfeng. Kwalipikado raw siyang hindi makasali sa preliminaries, tanong ni Aaron. Tumanggaw si Yang Wanlin at sinabing, siya ang pinakasikat na nagwagi sa Wuji Summit na ito. Siya ay may malakas na lakas, kaya hinuhusgahan siyang hindi lumahok sa preliminary competition. Sa pagkakataong ito, siya ay nakatutok sa iyo. Hindi nagulat si Han Sanchen. Sabi niya, Mo family. Oo, dapat si Mo Yan siyang mismo ang mag-adjust, kung hindi maaaring lumabas si Yan Bingfeng sa second round preliminary, sabi ni Yang Wanlin. Ngumiti si Han Sanchen, na halos ang inaasahan niya. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Mo ay isa sa 3 pangunahing pamilya. Hindi madaling matupad ni Mo Yan siyang ang kanyang pangako. Gayunpaman, ang kanyang maingat na paggalugad ay nagpapakita rin na siya ay natatakot kay Han Sanchen, kaya hindi siya nang ahas na tanggihan si Han Sanchen sa positibong paraan. Sa isang kahulugan, ito ay isang magandang bagay. Makakatulong ito sa Aaron na malutas ang maraming problema. Hanggat mapapanalo niya si Yan Bingfeng sa Challenge Arena, gagawin ng pamilya Mo ang sinabi niya. Sa oras na ito, sa harap ng maraming sumisigaw na boses, decibel mataas na boses babae. Maya-maya pa'y tumataas na ang sound wave, parang baliw ang mga babaeng iyon, na tinatawag ang pangalan ni Yan Bingfeng. Napakagwapo ni Yan Bingfeng, kaya ang daming supporters, lahat sila ay babae. Natatakot ako na karamihan sa mga babaeng naruroon ngayon ay para sa kanya. Sinabi ni Yang Wanlin na may kaunting paghanga na kahit na siya ay anak ng pamilya Yang, malayo pa rin siya sa likod ni Yan Bingfeng sa pag-akit ng mga babae. Ito ay isang edad kung saan ang hitsura ay hari, at ang pera ay isang kadahilanan lamang na maaaring makaakit ng mga babae. Pero mas gusto ng mga babaeng hindi masama sa pera ang mga lalaking may magandang hitsura. Mukhang naiingit ka. Nagkakapose na ba sa babae ang iyong master ng pamilya Yang? Nakangiting sabi ni Aaron. Walang kulang sa mga babae, pero hindi ko pa rin mabigani ang ganoong kalaking bilang ng mga babae. Siyempre, may inggit lang ako sa kanila, sabi ni Yang Wanlin. Sa oras na ito, si Yan Bingfeng at ang kanyang partido ay lumapit na. Nakita ni Han Sanchen ang mukha ni Gao Ling at mukhang hindi natinag. Gayunpaman, may magaan na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, na nagpapakitang sarap siya sa pakiramdam na ito. Ang mga taong nasa daan, sa kasong ito, ay sadyang magbibigay daan, ngunit hindi ito ginawa ng Aaron na mga tao. Anong ginagawa mo? Umalis ka nga, sinigawan ng nakababatang martial brother ng parehong martial arts school si Han Sansan. Ano ba para pagsalitaan mo ako ng ganyan? Malamig na sabi ni Yang Wanlin, bilang young master ng pamilya Yang, kahit na hindi siya kasing galing ni Yan Bingfeng sa pag-akit ng mga babae, mas mataas ang kanyang katayuan sa lipunan kaysa kay Yan Bingfeng. Paano niya matitiis na mapag-alitan siya? Ngumisi ang lalaki at sinabing, anak, wala kang mata. Hindi mo ba alam kung sino ang darating? Ako, Yang Wanlin, ay hindi pa siya pinapansin. Sabi ni Yang Wanlin na may panghahamak. Matapos marinig ang 3 salita ni Yang Wanlin, ang init ng ulo ng lalaki ay halatang nag-convert ng husto. Kung tutuusin, isa siya sa 3 pamilya, at si Tian Di Wudaoguan ay hindi nang ahas na saktan siya ng madali. Sa oras na ito, gumawa ng 2 hakbang si Yan Bingfeng at sinabing, G. Pero ikaw ang humahadlang sa akin.
Huminto si Yan Bingfeng, magpatuloy sa pagsasabi. Sa iba, si Yan Bingfeng ay may sapat na kwalifikasyon, ngunit para kay Yang Wanlin, siya ay tila masyadong mayabang. Si Yang Wanlin ay hindi ang uri ng tao na madaling sumuko. Higit pa, bilang isang young master ng pamilya Yang, kung bibigyan niya ng paraan si Yan Bingfeng, hindi ba mawawala sa kanya ang mukha ng pamilya Yang? Yan Bingfeng, ang lakas ng loob mo. Kailan pa naging mayabang ang Tiandi Martial Arts Museum? Hindi ba pinaalalahanan ka ng may-ari mo kung sino ang pwede at hindi masaktan? Sabi ni Yang Wanlin. Nakangiting sabi ni Yan Bingfeng, Young Master Yang, ibig mong sabihin hindi mo ako ma-provoke. Isa itong hubad na pang-aasar, at nagngangalit si Yang Wanlin sa galit. Kung hindi ka lalayo, natatakot ako na ang mga nakababatang Martial Brothers ko ay gagawa ng ilang bagay na hindi makatwiran. Sa oras na iyon, hindi ko sila mapipigilan. Young Master Yang, sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ang pagharang sila? Nagpatuloy si Yan Bingfeng. Ito ay upang sugpuin si Yang Wanlin sa pamamagitan ng puwersa. Pagkatapos ng lahat, sila ay mula sa paaralan ng martial arts, at si Yang Wanlin ay isang young master lamang ng isang mayamang pamilya. Ano man ang resulta, sa opinyon ni Yan Bingfeng, kailangang bumitaw si Yang Wanlin maliban kung gusto niyang mabugbog. Ngunit si Yang Wanlin ay mayroong Aaron sa isang panig. Hindi niya pinapansin ang mga tao sa Tiandi Martial Arts Museum, kaya hindi siya sumuko. You can give this crap a try, sabi ni Yang Wanlin. Sumimangot si Yan Bingfeng. Ang resulta ng pakikipaglaban ay tiyak na hindi ang pinakamahusay. Ngunit sa harap ng napakaraming tagahanga, ayaw mawalan ng mukha si Yan Bingfeng. Kung ito ay isang malaking bagay, mag-away muna tayo, at pagkatapos ay hayaan ang librarian na lutisin ang problema pagkatapos. Yang Wanlin, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Tanong ni Yan Bingfeng. Kung gusto mong lumaban, magkikita tayo sa ring. Hindi na kailangang makipag-away dito. Aaron pagkatapos ay sinabi. Tiningnan lang ni Yan Bingfeng ang Aaron kasama si Yu Guang. Ang ganitong uri ng batang lalaki, tiyak na hindi niya ito pinansin. Yang Wanlin, bata ka pa na may alam sa mga pangyayari. Payo ko, makinig ka sa kanya. Dapat kang magdusa sa balat at laman. Ngumisi si Yan Bingfeng. Sa oras na ito, may nakakilala sa Aaron at hindi napigil ang ulong, hindi ba ito Aaron? Ang kalaban niya ngayon ay si Yan Bingfeng. Sa unang round ng preliminaries, nagpakita rin ng matinding lakas ang Aaron. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta ngayong araw, hindi masyadong magandang manghula. Si Yan Bingfeng ang paboritong manalo ng kampyonato pagkatapos ng lahat, habang ang Aaron ay nanalo lamang sa isang paunang laban. Matapos marinig ni Yan Bingfeng ang boses ng iba, tumingin siya kay Aaron gamit ang kanyang mga mata. Nakakatawa na ang batang ito ay dapat na maging kalaban niya. Gusto rin ni Yan Bingfeng na ipakita ang kanyang sarili sa challenge arena, ngunit ang kanyang kalaban ay isang bata lamang. Manalo man siya, walang pakitang tao, ikaw. Ang kalaban ko bang si Yan Bingfeng ay nagtanong kay Aaron na may pagtataka, anong problema, sabi ni Han na may natural na tingin, poof. Hahaha, hahaha ang mga nakababatang Martial Brothers na sumunod kay Yan Bingfeng ay tumawa, at maging ang mga tagasunod ni Yan Bingfeng ay hindi napigil ang tumawa sino si Yan Bingfeng maging kalaban ng batang lalaki di ba? Kayo. Umuwi na kayo at makipaglaro sa putik, hahaha. Alam mo ba kung para saan ang lugar na ito? Pinapatay ako nito, sa harap ng pampublikong panlilibak, Aaron puso walang waves. Kung tutuusin, isa rin siyang taong nakaranas ng hangin at ulan, at kung gaano sila kasaya sa oras na ito. Pagkatapos talaga nilang pumunta sa challenge arena, dodoblehin pa nila ang kanilang disbelief. Ikaw, o mas mabuting magmadali kang umuwi. Hindi ko kayang saktan ka. Nakangiting sabi ni Yan Bingfeng. Nagkibit balikat si Han Sanchen at sinabing, kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman ang resulta? Kung hahayaan mo akong manalo kapag nagkataon, kung kaya mong year-okan ang mga taong katulad mo, ito ay lubos na mapapabuti ang aking reputasyon. Poof! Tumawa ulit si Yan Bingfeng. Gusto ng batang ito na tretuhin siya bilang isang stepping stone. Medyo baliw. Para maging lalaki, dapat may self-knowledge ka. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Sabi ni Yan Bingfeng. Of course I know. Tatapakan kita. Isn't it clear enough? Sabi ni Aaron.
Inalis ni Yan Bingfeng ang kanyang ngiti, ang ganitong uri ng biro, ang katamtamang usapan ay okay, upang maging seryoso, hindi niya hahayaan ang Aaron. Ang pagiging tinapakan ng isang bata ay isang malaking kahihiyan kay Yan Bingfeng. Little guy, you chose this road by yourself. Don't regret it. I won't be lenient to you when you got into the challenge arena. Malamig na sabi ni Yan Bingfeng. Sana kapag humingi ka ng awa, magsalita ka, o natatakot akong hindi kita marinig. Tumawa si Aaron. Biglang naikuyom ni Yan Bingfeng ang kanyang kamao. At ang mga admirer na iyon ay nakakarinig ng mga ganoong salita, hindi rin maiwasang abusuhin ang Aaron. Ano ka ba? Ang lakas ng loob mong kausapin si Yan Bingfeng ng ganito. I don't know if you dare to say that when you go to the challenge arena. Bingfeng, hayaan mong makita niya ang iyong lakas sa challenge arena. Huwag kang maawa. Ang ganitong uri ng batang walang alam, dapat nating turuan siya ng isang masakit na leksyon. Napakaingay ng grupong iyon ng mga babae kaya masakit ang ulo ng Aaron. Hindi masyadong nauunawaan ng Aaron ang kultura ng mga tagahanga ng hindi pangkaraniwang bagay na ito, ngunit alam din niya na sa hinaharap, ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay magiging mas seryoso, at lahat ng uri ng mga digmaan sa internet ay pinupukaw ng mga tinatawag na idolo, tagahanga. Kinailangan nitong mapabuntong hininga si Aaron. Ang tinaguriang bituin ba ay talagang sulit na ituloy ng napakaraming tao? Anong problema? Pakinggan Aaron buntong hininga, Shi Jing nag-aalala nagtanong, siya ay natatakot Aaron ay pakiramdam na siya ay hindi Yan Bingfeng kalaban. Kung ganoon ang kaso, hindi hahayaan ni Shi Jing na maglaro ang Aaron, dahil tiyak na hindi magpapakita ng awa si Yan Bingfeng. Kung hindi niya matalo si Yan Bingfeng, ang Aaron ay malubhang masasaktan. Wala lang. Saglit lang ng emosyon. Walang interesado sa mga karapat-dapat hanapin, pero itong mga walang kwentang tao ay maaaring hanapin ng publiko, talagang hindi maintindihan. Hindi kakaunti ang mga tunay na bayani, ngunit ilang tao ang nakakaalam ng kanilang mga pangalan. Ang mga pagsisikap ng mga taong nasa likod ay mahusay. At ano ang ginawa ng mga taong ito sa maliwanag na screen? Hindi masyadong naiintindihan ni Shi Jing kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Aaron. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam kung gaano kalakas ang epekto ng fan sa hinaharap. 3,000, kung hindi mo siya matalo, hindi tayo maglalaban. Sabi ni Shi Jing. Siya, Aaron liwanag ng ngiti, sinabi, maaari kong hayaan siyang mamatay at mamatay sa isang kamay, kung paano hindi labanan ito. Nang marinig ang sinabi ni Aaron, medyo gamaan ang loob ni Shi Jing. Hindi makapaghintay si Yang Wanlin na makita ang performance ni Aaron sa challenge arena. Aniya, Lauhan, basta't hindi siya pumatay, kahit gawin mo siyang gulay, ito ay naaayon sa mga patakaran ng Wuji Summit. Natawa si Aaron at sinabing, gusto mo bang ilabas ang iyong galit? Bakit ayaw mo? Masyadong mayabang ang lalaking ito. Dapat turuan natin siya ng leksyon. Sinabi ni Yang Wanlin na kinakagat ang likod ng mga ngipin, sapat na upang makita kung gaano niya kinasusuklaman si Yan Bingfeng. Tinapik ni Aaron si Yang Wanlin sa balikat at sinabing, huwag kang mag-alala, dadalhin ko itong masamang hininga para sa iyo. Malapit na sa oras ng kompetisyon, halos puno na ang buong venue. Sa mga nakaraang taon, ang ganitong sitwasyon ay nangyari pagkatapos ng semifinals. Dapat sabihin na talagang malakas ang impluwensya ni Yan Bingfeng. Kung hindi dahil sa kanya, imposibleng makakita ng ganitong kagandang okasyon sa preliminary stage. Sa madla, bukod sa mga tagahanga ni Yan Bingfeng, marami ring tao mula sa Martial Arts Museum. Nakita ng ilan sa kanila ang lakas ng Aaron, at narinig lang ng ilan sa kanila na pagdating nila para manood ngayon, gusto lang nilang malaman kung gaano kalakas ang Aaron. Sa mata ng mga Leiko, nakakagulat lang ang ilan sa unang laban ng Aaron, ngunit sa mata ng mga eksperto, kung nagpakita man ng pinakamalakas na lakas ang Aaron o may reserbasyon ay ang kanilang pinapahalagahan. At ngayon ay si Yan Bingfeng bilang isang kalaban, na nagpapakurious sa kanila kung ang Aaron ay maaaring magpatuloy na manalo. Ang layman, na tumitingin kay Yan Bingfeng, at mga profesional, ay itutuon ang lahat ng atensyon sa Aaron. Kung hindi si Yan Bingfeng ang kalaban ng Aaron, ang martial arts at Taoism sa Yanjing ay magbabago. Oo, napakabata pa niya.
Kung kaya niyang magkaroon ng ganoon kalakas na lakas, magiging benchmark siya sa martial arts circle in the future. Kung saang martial arts school siya pwedeng sumali, siya ang magiging unang martial arts school sa Yanjing. Sinasabi na ang Aaron ay malapit lamang na nauugnay sa pamilya Yang ngayon, at walang kinalaman sa anumang martial arts schools. Kung siya ang mananalo sa laban na ito, natatakot ako na lahat ng martial arts schools ay susubukan ang kanilang makakaya upang simulan ang pagnanakaw ng mga tao. Sa oras na ito, unang lumitaw si Yan Bingfeng sa entablado, at ang kanyang hitsura ay humantong sa pagkulo ng buong lugar. Yan Bingfeng, Yan Bingfeng, Yan Bingfeng. Ang lakas ng pakikipaglaban ng mga babaeng iyon, sa sandaling ito, ay sumambulat ng walang pag-aalinlangan, ang momentum ng ang langit. Halos iyangat ang tuktok ng stadium pagkatapos na pumasok si Yan Bingfeng sa arena ng hamon. Siya ay isang master, at tinanggap ang binyag ng boses ng publiko. Parang nakatayo sa tuktok ng bundok, na tinatanaw ang mga langgam sa mundo nang itinaas ni Yan Bingfeng ang kanyang kanang kamay. Ang venue ay tahimik na ang ganitong uri ng ganap na kontrol, tulad ng bawat babae ay naging kanyang papay. Anong ginagawa mo? Natatakot ka ba? Sabi ni Yan Bingfeng kay Aaron. Dahan-daang naglakad si Aaron patungo sa challenge arena. Ang ilang kababaihan na minamaliit ang Aaron ay nagbubo sa oras na ito, sadyang kumakanta at umaatake sa Aaron. Ngunit ang ganitong uri ng boses ay hindi magpaparamdam kay Aaron na hindi komportable. Siya ay may ganap na lakas. Ang ganitong uri ng panghihimasok sa psikolohikal ay isang pag-aaksaya ng pagsisikap, parang walang nag-iisip na mananalo ka. Nahati na yata ang tagumpay. Matagumpay na sinabi ni Yan Bingfeng, kung mayroon kang anumang mga trick, gamitin ang mga ito sa lalong madaling panahon, o natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Sabi ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!